Maaliwalas ang hapon nang umuwi si Janela. Pero iniisip niya pa lang ang mga gagawin sa bahay. Mas lalo na siyang nakaramdam ng pagod. Pagbukas niya pa lang ng pinto, bumungad na agad sa kanya ang amoy mula sa kinain ni Samson kagabi. Ang nakakalat na medyas sa sahig at ang mga pinggang nakasalansan sa lababo na hindi man lang binanlawan ng tubig. Mabilis siyang pumikit, huminga ng malalim at pinilit pakalmahin ang sarili. Okay lang, ganito naman talaga. Ako ang mas maayos sa aming dalawa, kaya wala talagang aasahan sa kanya sa bahay. Pero habang pinupulot niya ang mga kalat sa mesa, hindi maiwasang magbalik sa kanya ang mga alaala noong unang taon nila ni Samson. Noong puno pa ng kilig ang lahat. Noong bawat maliliit na bagay ay parang tanda ng pagmamahal nila sa isa't isa. Noon, kapag sinasabi ni Samson na masarap siyang gumawa ng kape, parang lumulutang ang puso niya. Para bang espesyal siya. Para bang pinili siya at sapat na yon. Pero ngayon, bakit pakiramdam niya inaabuso niya na ang sarili? Napailing na lang siya habang nagtatanggal ng heels. Nilingon niya ang gulo sa sala. Wala pa ring nagbago. Lahat ng inaasikaso niya, siya lang talaga ang gumagawa. Nandyan ka na pala, Han. Bumungad ang boses ni Samson mula sa kwarto. Kanina pa ako gutom. Magluto ka na. Sana bumili ka na lang galing sa labas. Saad ni Samson habang lumalabas ng kwarto. Nakasuot ng boxers lang at hawak ang cellphone. Galing pa akong trabaho, Samson. Mahinang sagot ni Janela. Hindi niya maipaliwanag kung bakit siya lagi ang nag-aalangan kapag sumasagot sa kanyang boyfriend. Para bang may mali kapag hindi niya natugunan agad ang gusto nito. O dahil ayaw niya lang talaga na magtalo silang dalawa. Order ka na lang muna. Sagot ni Samson. Ako kasi gusto ko talaga yung lutong bahay. Samson, kakauwi ko lang. Nilapag ni Janela ang bag. Nagsimulang magsaing at magluto. Nandito ka naman maghapon ngayong araw. Sana ikaw na lang ang nagluto o nag-order para hindi mo na ako hinintay. Naupo si Samson sa sofa. Hindi man lang mag-abot ng kamay para tumulong. Nakabukang mga binti at nakatuon ang mata sa cellphone. Han, pakiayos din pala mamaya ng mga nilabhan mong polo. May presentation ako bukas. Huminga ng malalim si Janela. Sige. At gaya ng dati, hindi man lang sumagi sa isip ni Samson na pagod siya. Niwala itong tanong kung kumain na siya, kumusta ang araw niya, o kung may sakit ba siya o wala. Pagbalik niya sa kusina, napatingin siya sa reflection niya sa microwave. May eye bags, pagod at parang malungkot. Parang nawala na ang dati niyang glow. Han, ready na bang pagkain? Tanong ni Samson. Umayo siya ng tayo at nagsimula ng magsaing. Sandali lang, mag-order na lang ako ng ulam natin tapos magsasaing ako. Mabilis siyang kumilos sa kusina. Nang makapagsaing na at dumating ng order niyang ulam, naghain na siya. Pagkapwesto niya ng hapunan sa mesa, lumapit si Samson at agad na umupo. Wala man lang sinabing thank you. Hindi man lang tumulong sa paghain. Hindi man lang nagtanong kung kumain na ba siya. Habang sinusubo ang kanin, biglang tumawa si Samson. Alam mo, Han, bagay na bagay ka na sa pagiging asawa. Parang wife material ka talaga. Napatingin si Janela dito habang nagsasandok ng pagkain. Wife material pero hindi mo naman ako inaalok ng kasal. Darating tayo dyan. Huwag kang mainip. Nangako naman ako, diba? Makakasalan kita kahit anong mangyari. Sagot ni Samson sa kanya. Parang asawa ko na talaga ikaw, Janela. Tingin ko nga kapag kinasal na tayo, hindi ako magugutom kahit kailan. Sure ako sa'yo, kaya maghihintay ka lang at huwag kang mainip. Mahal niya si Samson. Ilang taon na rin silang dalawa na live-in partners. Para sa kanya, mahalaga ang kasal, kaya palagi siyang nagpaparinig. Pangarap niyang maikasal.
Pangarap niyang maging bride at magsuot ng wedding gown. Simula bata pa, yun na ang kanyang pinapangarap. Yun nga lang, habang tumatagal, parang naiisip ni Janela na may mga bagay na dapat isipin bago ikasal. Parang hindi sapat ang pagmamahalan. Samson, mahina niyang tawag. Pwede bang minsan tulungan mo rin ako sa gawaing bahay? Pareho kasi tayong pagod eh. Hindi tumingin si Samson sa kanya. Naman, provider ako. Ako nagbabayad ng rent, ng bills, lahat. Ikaw na sa mga gawaing bahay. Sanayin mo na lang ang sarili mo. Kasi kapag mag-asawa na naman tayo at may anak na, wala kang choice kundi ang tumigil muna sa trabaho mo. At maintindihan ko yun. Pero huwag mo na akong asahang tumulong sa mga gawaing bahay. Ikaw ang babae kaya ikaw ang bahala. Napabuntong hininga na lang si Janela at hindi na nakipagtalo. Sa office, sa mga kaibigan niya lang na ibabahagi ang kanyang saloobin. Kaya yon at may mga puna talaga ang mga ito kay Samson. Pero kahit ganoon naman, magrarant man siya ng maraming beses, siya pa rin ang unang taong poprotekta sa imahe ng kanyang partner sa bandang huli. Janela, nako, pag-usapan niyo yung mabuti. Hindi kayo magtatagal kapag ganyan. Biro ni Glyza. Hindi pa nga kayo kasal, pero ikaw na lahat. Napilitang tumawa si Janela. Ganun na naman talaga kami noon pa. Mas maalaga lang kasi ako. Hindi naman siya ganun dati. Pero may mga pagkakataon talagang insensitive siya. Like kapag pagod na ako pa rin ang inaasahan niya. Napailing ang best friend niyang si Deborah. Marunong dapat kayong mag-compromise sa isa't isa. Pero ikaw na gumagawa ng lahat. Ikaw na nagluluto, naglalaba, nag-aayos ng gamit, nag-aasikaso ng kung ano-anong kailangan niya. Tapos, full-time ka pa sa trabaho. Girl, hindi ba unfair? Sabi mo hindi siya dating ganyan. Mas maiging pag-usapan nyo. May punto naman ang mga kaibigan niya. Dapat nga siguro nilang pag-usapan. Noon bago pa lang silang mag-live-in partners dati, magkatulong pa sila sa mga gawaing bahay. Pero nang tumagal na, siya na lang din talaga ang kumikilos. Okay naman sa kanyang maging full-time housewife kapag ikinasal na sila. Pero may mga araw pa rin naman na mapapagod siya. At yun ang hinihingi niya kay Samson. Na kapag may panahong hindi niya kaya, ito naman ang kumilos para sa kanya. Pag uwi niya, nadatnan niya si Samson na natutulog sa sofa. Siguro ay katatapos lang nito sa trabaho. Work from home kasi ito, kaya halos hindi na umaalis ng bahay. Nakakalat ang pinagkainan nito ng fast food. Naka-full volume pa ang TV na kanina pa yatang nakabukas. Napabuntong hininga si Janela at sinimulang ligpitin ang kalat. Pagkatapos maglinis, mabuti na lang at may order din naman para sa kanya si Samson. Ininit niya na lang yon sa kanilang microwave oven. Han, mag-init ka ng tubig. Saad bigla ni Samson, nakagigising lang. Maliligaw kasi ako, nasira yung heater sa banyo. Sige, sagot ni Janela. Iahanda ko ang panligo mo. At kahit pagod, masakit ang likod at naubos na sa trabaho sa opisina, pumunta siya sa kusina at nagpakulo ng tubig. Habang ginagawa yon, napahawak siya sa lababo. Iniisip niya kung bakit naging ganoon ang setup nila. Napapatanong na lang siya kung bakit siya na lang palagi. Habang nanonood sila ng movie bago matulog, nag-ipon si Janela ng lakas ng loob. Hindi naman niya gustong mang-away. Gusto lang niyang ilabas ang kanyang nararamdaman. Samson, naisip ko lang, sa future kapag may anak na tayo, paano tayo maghahati sa responsibilities? Tanong ni Janela. Hindi tumingin sa kanya si Samson. Nakatuon lang ang mga mata nito sa TV. Ako sa trabaho, ikaw sa bahay. Natural lang yun, Han. Ikaw mag-aalaga sa mga anak natin. Kaya mo na yun. Ako naman ang magsasalta ng pera dito sa bahay natin Pero Samson, lakas loob niyang dagdag. May mga araw na mapapagod din tayo. Sa tingin mo, kapag medyo kaya na natin, hanap na lang tayo ng kasambahay? Doon lang tumingin sa kanya si Samson. Sige Han, pero hanggat maaari, huwag tayong magkatulong.
Mas mabuting walang ibang mag-alaga at wala tayong ibang kasama dito sa bahay. Mahirap na sa panahon ngayon. Kapag naging nanay ka, kakayanin mo naman yun. Huwag ka na magreklamo sa mga bagay na wala pa. Hindi naman kita pababayaan at ang mga magiging anak natin kung sakali. Hindi na lang ulit nagsalita si Janela. Baka masyado lang talaga siyang nag-overthink sa mga bagay-bagay. Napapagod siya kaya panay ang reklamo niya. Pero kung maging full-time housewife na siya, baka naman maging okay ng pakiramdam niya at maging committed na lang talaga sa pagiging housewife. Maaga pa lang, pero ramdam ni Janela ang bigat ng katawan niya. Ilang linggo na siyang sobrang pagod, iritable sa maliliit na bagay, at minsan ay nahihilo kahit wala pang ginagawa. Nasa kusina siya ngayon, nakaupo sa kahoy na upuan, habang nakatukod ang siko sa mesa. Sa harap niya ang 2 pregnancy tests na parehong may malinaw na 2 guhit. Hindi pa rin siya makahinga ng maayos. Totoo ba to? Buntis na ako? Kaya pala ramdam niya ang pagbilis ng tibok ng puso. Halo-halong emosyon ang bumabalot sa kanya. Takot, tuwa, pangamba at pag-asa. Parang may mainit na ilaw na sumabog sa dibdib niya. Magiging nanay na ako? Handa ba ako? Handa ba si Samson? Sinapo niya ang kanyang noo. May mga usapan na sila ng pagkakaroon ng anak tungkol sa future. Pero hindi pa sa panahong yon. Kaya nga siya umiinom ng pills pero nakalimutan niya naman. Gusto rin sana ni Janela na ikasal muna sila bago siya mabuntis. Napatingin siya sa pinto ng kwarto nila. Tahimik pa rin doon. Tulog pa ang boyfriend niyang si Samson. Napatayo siya at naglakad papunta sa bintana. Binuksan niya ang kortina. Kinakabahan siya sa bagong buhay sa loob niya. Maya-maya ay pumasok na siya sa loob ng kanilang silid. Sa loob ay nakita niyang tulog na tulog si Samson, nakadapa at nakayakap sa unan, nakabuka pa ang bibig na para bang lalaking walang problema sa mundo. Bahagyang magulo ang buhok nito at ang isang paa ay nakalabas sa kumot. Lumapit si Janela dito. Samson, may sasabihin ako. Hindi gumalaw ang boyfriend niya. Tanging mahihinang hilik lang ang tugon nito. Hinawakan ni Janela ang braso ng marahan. Samson, gumising ka na. May balita ako sa'yo. Umungol si Samson, umusog ng bahagya at nag-inat. Pero hindi pa rin dumilat ang mga mata. Bakit? Maaga pa. Napailing si Janela. Hindi naman maaga, 10:00 na kaya. Tsaka seryoso to. Unti-unti nang bumalik ang kaba sa dibdib niya. Naupo siya sa gilid ng kama at halos marinig niya ang sariling tibok ng puso. Naglaro sa isip niya ang iba't ibang posibleng reaksyon ni Samson. Magagalit kaya ito? Matatakot? Magdududa? O mas lalong lalayo? Pinigilan niyang manginig ang mga daliri. Samson, may sasabihin nga ako. Bumangon ka na dyan. Dahil sa tono niya, napilitang dumilat ang kanyang boyfriend. Mabigat pa ang mga mata pero nang makita nitong seryoso siya, umayos ito ng higa at nag-angat ng ulo. Ano ba yun? Huminga siya ulit ng malalim. Buntis ako? Nang marinig yun, nakita niyang parang nag-pause ang buong mundo ni Samson. Umiwas na lang siya ng tingin. Mas lalong dumagdag ang kanyang kaba sa magiging reaksyon nito. Hindi makapaniwalang tanong ni Samson. Ano? Buntis ka na? Hinugot ni Janela mula sa bulsa ng pajama ang pregnancy tests. Napatitig siya sandali doon bago iniabot sa boyfriend. Pasensya na, bulong ni Janela kahit nanginginig pa ang boses. Buntis ako. Alam kong nasa plano natin to pero long-term goal pa lang natin ang magkaroon ng baby. Hindi pa ngayon, hindi pa dapat. Alam ko naman. Pinilit niyang ngumiti pero bakas ang guilt at kaba. Hindi ako humihingi ng sorry kasi ayoko sa baby. Humihingi ako ng sorry kasi ako naging pabaya sa ating dalawa. Nawala sa isip ko na uminom ng pills. Hindi ko alam kung paano ko nakalimutan pero nangyari na. Tumingin siya sa sahig.
Kung magalit ka man, okay lang. Kasalanan ko to. Tahimik lang si Samson habang nakatitig ito sa pregnancy test na ibinigay niya. Napapikit si Janela, handang-handa na sa sermon, sa sigaw, sa mga tanong, sa anumang posibleng bigat na ibabagsak sa kanya. Napahawak siya sa tuhod niya at handang tumanggap ng kahit ano. Pero nang ibuka ni Samson ang bibig, ang lumabas ay hindi galit kundi ngiti. Hindi lang basta ngiti, kundi ang uri ng ngiting napakagaan at napakaliwanag. Teka, sambit ni Samson at bahagyang natawa. Totoo to, like totoo talaga. Nagtaas ng tingin si Janela. Oo nga, positive. Dinalaw ko na nga ang test para sure. Mukha bang hindi niya natapos dahil napahawak si Samson sa magkabilang pisngi niya at sobrang saya nito. Baby, magkakaroon tayo ng baby. Hindi makapagsalita si Janela. Hindi niya inaasahan ang reaksyon nito. Oo, pero muli itong tumawa. Han, bakit ka nagsasorry? Gusto ko na rin naman magkaroon ng baby. Masaya sa bahay kapag may bata. Napakunot ang noo niya. Ha? Pero ang usapan natin... Alam ko na yun ang usapan natin. Sabay napangiti ulit si Samson. Na long-term plan pero hindi ibig sabihin na hindi ko gusto mangyari. Han, matagal ko nang iniisip kung paano ako magpo-propose sa'yo. Actually... Tumigil ito sandali. Napakamot sa batok at kinuha ang isang kahon ng singsing sa ilalim ng foam ng kama nila. Namilog ang mga mata ni Janela nang makita yon. Nabili ko na to 2 weeks ago, sabi pa ni Samson. Hindi ko muna sana balak mag-propose at gusto kong sa amusement park sana or baka during anniversary natin. Pero naunahan mo ako ng mas magandang balita. Binuksan ni Samson ang kahon. Sa loob ay isang singsing na may simpleng diamond sa gitna. Hindi sobrang laki pero hindi rin maliit. Eleganting tingnan at hindi nakapagsalita si Janela. Para siyang natulala. Kaya, sabi ni Samson at kinuha ang kamay niya. Gusto ko sanang itanong, Janela Reyes, gusto mo bang pakasalan ako? Tumulo ang mga luha ni Janela. Hindi na niya napigilan. Samson, hindi ako prepared sa ganito. Nagpaparinig ako na pakasalan mo na ako pero nakakagulat pa rin. Okay lang. Tawang-tawa si Samson. Hindi rin ako prepared na malaman na magiging tatay ako ngayong umaga. Pero tingnan mo, masaya ako kasi ikaw to. Tayo to. Dahil doon, tuluyan ang bumigay ang puso niya. Umiyak siya ng malakas. Hindi dahil sa lungkot kundi dahil sobrang saya niya. At hindi siya makapaniwala. Inaangat niya ang kamay at tinakpan ng mukha. Samson, hindi ako perpekto. Ang dami kong pagkukulang. Mahihirapan tayo. Parang hindi pa tayo handa maging magulang. Hindi pa ako handa maging nanay ngayon. Hindi naman natin masasabi kung kailan tayo magiging handa. Sagot ni Samson at hinaplos ang likod niya. Walang ready sa ating dalawa. Yun ang totoo. Pero ang mahalaga, alam natin kakayanin natin. Kakayanin naman talaga natin kapag nandyan na. Napasinghot si Janela at tumawa ng kaunti habang umiiyak pa rin. Grabe ka, nakakagulat pa rin. Umayo si Samson, hinawakan ang kaliwang kamay niya at marahang iniangat ang singsing. Pwede bang isuot ko sa'yo? Hindi na siya sumagot. Tanging pagtango lang ang nagawa niya dahil nanginginig pa rin ang kanyang boses. Dahan-dahang ipinasok ni Samson ang singsing sa daliri niya. Pagpasok ng singsing, tumingin ito sa kanya na parang siya lamang ang tao sa mundo. I love you, nakangiting sabi ng binata. Nanginginig ang labi ni Janela. I love you too. Mahigpit niya itong niyakap. Pagkakalas nila ng kaunti, napahawak si Samson sa tiyan niya. Hindi pa man halata pero parang nararamdaman na nito. Hi baby, bulong ni Samson. Ako nga palang tatay mo. Medyo makulit ako pero mabait. Sana magmana ka sa mama mo. Huwag na sa akin. Tumawa si Janela. Sa pagitan ng halakhak, luha at halik na marahan, nagsimula ang bago nilang kabanata.
Pero hindi naman lahat ng bagong kabanata masaya ang nilalaman ng bawat pahina. 3 buwan na ang lumipas mula nang malaman ni Janela na siya ay buntis. At pakiramdam niya, parang lumaki ng 10 beses ang bigat ng katawan niya. Pero higit pa ron, mas mabigat ang bigat ng responsibilidad. Umaga pa lang pero kumikirot na ang balakang niya. Nakakapit siya sa gilid ng lababo habang sinusubukang maghugas ng plato. Malamig ang tubig pero pawis na siya. Parang hinigop na ang lahat ng lakas ni Janela. "Honey, may almusal na ba?" Tanong ni Samson na abala na sa pagbuhay ng computer nito. Napapikit si Janela ng ilang segundo bago sumagot. "Nasa mesa na, nakapagluto na ako." Umupo si Samson sa dining table. Nag-scroll sa cellphone habang inaabot ang plato. Hindi mo lang napansin ang maputla at pagod na mukha ni Janela. "Ahan," sabi ni Samson habang nakatingin sa cellphone. "Mamaya pag uwi mo, pa-fry ng pork chop ah. Cravings ko eh." Huminto si Janela sa paghuhugas. Kumapit siya sa sink ng mas mahigpit. "Samson, hindi ko alam kung kaya ko pa mamaya. Pagod na talagang katawan ko. Nagsusuka pa ako kanina. Kung may mga gawain ka naman na kaya mong gawin, gawin mo na lang. Hindi yung hihintayin mo pa akong umuwi." Doon lang siya tiningnan ni Samson. "Ha naman, pagod din ako sa trabaho. Akala mo ba hindi ako pagod sa trabaho dahil lang nasa bahay ako? Sobrang stressful din sa akin." Pagod din naman si Janela. Nagko-commute pa siya pero parang hindi yun makita ng kanyang partner. Parang sariling pagod lang nito ang iniintindi. Para bang hanggang salita lamang ito at hindi kayang panindigan ang mga sinasabi. Hindi lang naman yon isang beses na nangyari. Isang gabi, nasa pintuan siya ng bahay. Hawak ang maliit na grocery bag habang halos manikip ang dibdib sa pagod. Okay pa naman siya. Nakakapasok pa nga siya sa opisina kahit buntis. Sadyang mabilis lang siyang mapagod. Pagbukas niya ng pinto, nadatnan niya si Samson na nakahilata sa sofa. Kumakain ng chichirya at nanonood ng TV. Tapos na siguro ang trabaho nito. "Oh, Han, nandyan ka na pala," sabi ni Samson at hindi man lang nag-angat ng katawan para tulungan siya sa kanyang mga pinamili. "Gutom na ako. Anong ulam?" Huminga ng malalim si Janela. "Magluto pa ba ako? Samson, galing pa akong trabaho. Inutusan mo pa ako mag-grocery. Ang sakit-sakit ng likod ko." "Ha naman," reklamo agad ni Samson. "Magluto ka na lang. Hindi na ako nakapag-lunch kanina. Sobrang naging abala ako sa trabaho. Magluto ka na lang ng masarap na dinner. Wala rin akong ganang kumain ng fast food." Parang tinamaan ng martilyo ang dibdib ni Janela. Buong araw siyang nasa trabaho. Buntis pa siya. Hindi man lang maisip ang kanyang kalagayan. Pero tumalikod siya at naglakad papuntang kusina. Nagluto pa rin siya roon. Gutom na rin kasi siya at wala silang kakainin kung hindi siya kikilos. Hindi rin siya ang tipo ng partner na palaging confrontational. Para sa kanya, mas maigi pang manahimik kaysa makipag-away. Mas lalong mauubos ang kanyang energy kapag nakikipag-away kahit kanino. Hanggang reklamo lang si Janela. Ayaw niya rin mang-away hanggat maaari dahil lumaki siya sa tahanang palaging nag-aaway ang mga magulang. Kinaumagahan, antok pa siya at wala pa mang ginagawa, nakaramdam na ng pagod. Gayunpaman, hindi naman yun nakabawas ng mga dapat niyang gawin. May mga maiiwan siyang trabaho bago siya mag-resign. Kaya yon at tinatapos niya na bago umalis ng kumpanya. Paglabas niya ng banyo, nadatnan niya si Samson sa sala at inabot ang polo niya. "Han, nasan ang polo kong blue na malinis?" Tanong nito. Umiwas siya ng tingin. "Hinihingal pa ako. Pwede bang ikaw na maghanap?" "Pero Janela, late na ako." Reklamo agad ni Samson. "Dapat inihanda mo na kagabi. Alam mo naman na nagdemand ang client ko na magkita kami ngayon. Kasi gusto niya ng face-to-face ngayon ang transactions namin." Napayuko si Janela. Uminit ang ulo niya. Pero tumalikod pa rin siya, pumunta sa cabinet, kinuha ang polo at inayos, inabot yun kay Samson. "Salamat.
Sabi ni Samson sabay halik sa noo niya. Pagkatapos mag-asikaso ni Samson, siya naman ang nag-asikaso papuntang opisina. Ilang buwan na lang bago matapos. Ayaw niya sanang tumigil sa trabaho, pero wala siyang choice. Pagkapanganak ni Janela, siya ang mag-aalaga sa kanyang baby. Kaya kailangan talagang isakripisyo ang career na mayroon siya. Unti-unti na rin naman niyang niyayakap ang pagiging ina. Janela, okay ka lang? Tanong ni Deborah. Ngumiti si Janela ng pilit. Preggy things. Huwag mo akong i-preggy things, sagot ni Deborah. Ganyan din itsura mo nung hindi ka nakakatulog ng maayos dahil inaasikaso mo lahat kay Samson. Sana matapos mo ng maagang trabaho mo para naman makapagpahinga ka na. Mamimiss kita dito sa opisina. Pero mas okay naman na makapagpahinga ka. Excited na ako sa magiging inaanak ko. Ano bang balita sa partner mo? Ganun pa rin? Hindi niya alam kung paano sasagutin yon. Pero dahil partner niya si Samson, ayaw niya namang palagi itong kontrabida sa mga kwento niya. Sa lahat ng mga kaibigan niya, kay Deborah niya lang kayang magsabi ng totoo. Hindi kasi ito madaldal at kung hanggang saan ang pinag-usapan nila, hindi na yun lalabas sa pagitan nilang dalawa. Excited naman siya pero mostly sa idea ng pagiging tatay, hindi sa responsibilities, pag-amin ni Janela. Tumango si Deborah ng mabagal. Girl, alam kong mahal mo siya. Pero mahal ka ba niya in a way na tutulungan ka? As in talaga? Kumirot ang dibdib ni Janela. Mahal naman siguro. Nahihirapan lang siguro siya. Napailing si Deborah. Sa'yo, wala akong doubts. Kahit hindi ka ready, alam kong kakayanin mo kasi determinado ka naman palagi sa mga bagay na ginagawa mo. Eh si Samson, ready ba siya? Kasi based sa kwento mo parang hindi pa. Hindi na nagsalita si Janela. Lumingon siya sa window ng pantry. Mainit ang sikat ng araw pero pakiramdam niya nilalamig siya. Nilalamig dahil hindi maramdaman ang init at mga gawa sa mga pangako ni Samson sa kanya. Sa mga lumipas na buwan, naging mas tahimik ang pamumuhay ni Janela. Tumigil na siya sa trabaho kaya nabawasan ng stress. Mas nakakapagpahinga siya, mas nakatutok sa pregnancy at mas kalmado ang araw-araw. Pero kahit gaano pa kaayos ang routine, may mga araw talagang sumasabit. Samson, mahinahon niyang tawag at may listahan sa kamay. Pwede ba tayong mamili ng gamit ng baby today? Para ma-check na rin natin yung crib na gusto ko tapos yung mga damit at iba pang need ng baby natin. Nag-angat si Samson ng tingin pero halatang antok pa. Ngayon talaga. Ayoko, ikaw na lang. Wala naman akong alam sa mga ganyan. Wala kang pasok ngayon at bukas. Gusto ko sanang kasama ka at samantalahin ang pagkakataon na nandito ka. Bukas may check-up ako, remember? Paalala ni Janela rito. Tapos next week may lakad ka sa office. Mas okay sana ngayon? Napakamot si Samson ng batok. Hindi ba pwedeng ikaw na lang muna? Naantok pa ako, Janela. Medyo mabigat ang katawan ko ngayon. Samson, mahinahong ulit ni Janela. Hindi naman kailangan buong araw tayo doon. Hour or two lang siguro para makapili ka rin. Hindi naman ako choosy sa mga gamit, sagot ng kanyang partner. Ikaw naman ang mas may alam sa mga newborn stuff. Ako, basta okay sa'yo, okay na rin. Kaya ikaw na lang. Saglit na natahimik si Janela. Hindi niya alam kung nasasaktan ba siya o naiintindihan niya. First baby nila yon kaya mahalaga sa kanya na hands-on silang pareho. Hindi na nga siya nito nasasamahan sa pagpapacheck up, pati sa pamimili ng mga gamit ng baby, hindi pa rin ito maging present. Samson, hindi lang naman kasi to about sa pagpili. Gusto ko lang kasama ka. Dahan-dahang sambit ni Janela. Bahagyang natigilan si Samson. Hindi ito nagsalita agad, pero bakas ang iritasyon sa mukha. Sige na nga, sasama na ako. Teka lang, magbibihis ako. Pero pinutol ito ni Janela dahil mas naiinis siya sa naging asal nito. Wag na. Kumunot ang noo ni Samson. Ano ba? Sasama na nga ako, di ba? Ngayong sasama na ako, saka ka naman aayaw. Naninikip na ang dibdib ni Janela sa sama ng loob.
Samson, gusto ko ng genuine. Naiinis ako sa reaksyon mo. Ayokong pilitin ka. Ayokong sumama ka na mainit ang ulo o half sleep. Sisira lang ang araw natin pareho. Baka mag-away lang tayo sa department store. Pinikit ni Samson ang mata at huminga ng malalim. Janelle, ang arte mo naman. Pinipilit ko na nga intindihin ka kasi buntis ka. Kaya nga. Putol ni Janelle ulit at padabog na nilagay ang mga gamit sa bag niya. Hindi kita pinipilit, pero ayoko rin naman na parang ako lang ang nag-i-effort sa preparations. Pero kung ayaw mo talaga, sige at matulog ka na ulit. Kay Deborah na lang ako magpapasama. Bakas na rin ang iritasyon sa mukha ni Samson. Masama ba talaga na hindi ako makasama ngayon? Hindi pwedeng sinusulit ko lang ang day off ko ngayon. Napairap si Janelle. Kaya nga hindi na kita pipilitin. Magpahinga ka na lang dyan. Baka sobrang mapagod ka sa 1 o 2 oras lang na hinihingi ko sa'yo, pero pinagdadamot mo. Gusto ko lang naman maramdaman na excited ka rin. Bago pa makasagot si Samson, lumabas na siya ng kwarto. Mas sasayang lang ang oras niya, wala rin naman siyang mapapala. Habang nasa biyahe, nakiusap siya kay Deborah na samahan siya nito. Dahil mamaya pa ang labas nito sa opisina, tumambay na muna siya sa isang restaurant at kumain ng mga gusto niyang pagkain. Hindi naman nagtagal si Deborah at maya-maya ay dumating na rin. Girl, ano na namang nangyari? Bungad agad na Deborah pagdating nito. Teka, bakit parang hindi yan ang itsura ng babaeng excited mamili? Napabuntong hininga si Janelle. Hindi sumama si Samson kaya sa'yo ako magpapasama. Naiinis ako sa kanya. Bakit daw? Nagkibit balikat siya. Pagod daw, gustong sulitin ang day off niya. Gusto ko lang naman kahit ilang oras niya tapos kapag nakauwi, matulog na ulit siya. Para naman sa baby namin ang hinihingi ko. Tinawag niya pa akong maarte. Kalabisan bang hinihingi ko? Umiling si Deborah. Hindi, baby niyo yan. Dapat present siya palagi sa every milestone mo. Akala niya ba madaling magbuntis? Valid din na malungkot ka. Hindi mo naman siya pinipilit araw-araw. Baby niyo to, syempre gusto mo, kasama siya. Kaya habang namimili sila, wala siyang tigil sa pagrarant sa kaibigan niya. Napo-frustrate pa rin kasi siya. Mabuti na lang at masayang kasama si Deborah. Gumagaan kahit paano ang kanyang pakiramdam. Deborah, sabi ni Janelle habang nilalagay sa cart ang baby bottles. I'm trying my best na maging patient. Pero minsan parang feeling ko hindi ko alam paano i-handle ang changes sa aming dalawa. Normal yan. Sagot nito. Nagbabago kayo pareho. Hindi mo alam anong feeling niya at hindi rin niya alam kung anong pinagdadaanan mo. Kailangan niyo lang magtugma, pag-usapan at mag-compromise sa isa't isa. Napanguso si Janelle. Pag-uwi ko, kakausapin ko siya. Pero wag ngayon na pagod ka, payo pa ni Deborah. Rest ka muna. Saka kayo mag-usap pag mahinahon. Pagkatapos ng 3 oras na paikot-ikot sa department store, puno na ang cart nila ni Deborah. Mula newborn clothes, swaddles, feeding bottles, lampin, diaper, at crib na gusto niya nang bilhin noong nakaraan. Girl, hindi ko alam kung baby mo ba ang mas excited o ako. Bungis-ngis ni Deborah habang nagbabayad sila sa counter. Feeling ko ikaw. Natatawang sagot ni Janelle at inilabas ang card ni Samson. Pagkatapos, dumiretso sila sa food court para kumain. Medyo late na rin pero inisip ni Janelle na mas okay na rin palipasin ng traffic kaysa sumabay sa biglaang buhos ng mga tao na pauwi. Umorder sila ng palabok at vegetable salad. Nang makaupo na sila sa mesa, dahan-dahang inalis ni Janelle ang mask sa mukha at huminga ng malalim. Nakakapagod talaga, lalo na nang lumaki ng tiyan ko. Ang laki ko magbuntis, malaki tong anak ko. Sabi niya, sabay bagsak ng likod sa upuan. Inilapag ni Deborah sa harap niyang pagkain. Ganyan talaga, ang saya mo kanina habang namimili. Kailan kaya kami magkakaanak ng asawa ko? Gustong-gusto ko na rin magbuntis saka mamili ng mga gamit para sa baby namin. Napangiti si Janelle. Magkakaroon ka rin ng baby, huwag ka na mag-alala.
Kapag nabuntis ka, palagi rin kitang sasamahan at aalalayan kapag hindi pwede ang asawa mo. Nagkatawanan silang dalawa. Mata man niyang tiningnan si Deborah. Sa kanilang dalawa, ito ang higit na mas naghahangad ng anak. Nauna na rin kasi itong magpakasal. Kaya nang mas nauna siyang mabuntis, medyo na-feel bad siya. Pero alam naman ito na palagi niya pa rin pinapanalangin na sana ay magkaroon na ito ng anak. Pwede naman itong magkaroon ng anak, may problema lang talaga ang isang ovary. Nag-text na bang asawa mo? Tanong ni Deborah habang kumakain sila. Kanina pa, sagot ni Janela habang kinukuha ang cellphone mula sa bag. Tinatanong kung nasa na daw ako. Sinagot ko naman, ayoko na may tampuhan pag uwi. Good girl ka, sabi ni Deborah. Pero sana naman si Samson ay good partner din. Hindi na sumagot si Janela. Tumusok na lang siya ng gulay at nagsimulang kumain. Habang umunguya, napatingin siya sa mga taong naglalakad papunta sa sinehan. May mga mag-asawa, may mga magkaibigan, may magjowa na halatang bagong kasal. May kirot sa puso niya. Namimiss niya ang panahon na si Samson ang masaya pang makipag-date sa kanya, mag-aya ng gala o kahit simpleng pagdaan sa mall. Pero ngayon parang siya na lang ang may energy sa kanilang dalawa. Uy, tawag ni Deborah. Baka masamid ka dyan sa pag-iisip. Umiling si Janela. Iniisip ko lang sana next time sumama na siya. Matapos kumain, nag-CR si Janela saglit habang nagbabantay si Deborah ng mga pinamili nila. Paglabas nila sa mall, madilim na rin ang langit. Pero maliwanag ang paligid dahil sa ilaw ng signage ng mall at Christmas decors. Tara na! Sabi ni Deborah sa kanya. Paglapit nila sa sakayan, may biglang sumulpot mula sa gilid at doon siya natigilan. Samson? Nakatayo si Samson sa may poste, naka-t-shirt na itim at maong. May hawak na maliit na paper bag na halatang pinamili rin ito sa kung saan. Bakit ka nandito? Tanong ni Janela. Medyo nagulat, medyo may halong kilig at may halong tampo pa rin. Lumapit si Samson, nakangiti ng bahagya at tumingin kay Deborah. Ay, Deborah, sorry Naabala ka pa sa pagsama kay Janela. Salamat sa pag-accompany. No worries, sagot ng kaibigan niya. Masaya nga ako banding namin ang inaanak ko in advance. Ako nang sasama sa kanya pa uwi, Deborah. Saad ni Samson at kinuha ang mga pinamili nila. Napatingin si Janela sa mga mata ni Samson. May sincerity, may pag-aalala, at may halong kaunting guilt na nakita niya. Pero hindi siya nagsalita agad. Naglakad silang tatlo papunta sa parking lot. Habang tinutulak ni Samson ang mabigat na cart, naramdaman ni Janela ang bahagyang paggaan ng loob niya. Isinakay na nito sa kotse ang mga pinamili nila ni Deborah kanina. Careful, bulong ni Samson nang pasakayin siya. Step mo, baka mamali. Sa loob ng kotse, tahimik muna sila noong unang 5 minuto. Si Samson halatang kinakabahan at dahan-dahang sumulyap sa kanya habang nagmamaneho. Mahina nitong sabi. Kanina pa kita gustong i-text ulit. Gusto ko sanang humabol kaso late na at baka patapos na rin kayo. Okay lang, sagot ni Janela. Hindi ako dapat nagstay lang sa bahay. Pagpapatuloy ni Samson. Alam kong dapat kasama mo ako sa pagpili ng gamit ni Baby. Sorry. Nilingon ito ni Janela ng bahagya. Okay lang, nabili ko naman na ang mga kailangan para sa Baby. Ginamit ko ang card mo, hindi naman ako galit. Medyo malungkot lang. Napabuntong hiningang asawa niya. Alam ko at nararamdaman ko kanina. Kaya ako pumunta. Hindi ko kayang i-end ang araw mo na masama ang loob mo. Nag-init ang mga mata ni Janela pero hindi siya umiyak. Gusto niyang maiyak dahil sa relief. Gusto niyang maiyak dahil sa pagod. At gusto niyang maiyak dahil kahit papaano, naiintindihan naman pala siya ni Samson. At nang gabing yon, naramdaman niyang hindi siya nag-iisa. Hindi siya mag-iisa sa pagbubuntis at hindi niya kailangang magpasa ng lahat. May kasama pa naman pala siya.
Pero hanggang kailan ba sila magiging paulit-ulit sa cycle na yon ng kanilang mga buhay? Kailan sila matututo at kailan ba sila magbabago? Isang araw, nakayuko siya habang pinupunasan isa-isa ang mga bote gamit ang malinis na lampin. Naghahanda na kasi siya ng mga gamit na dadalhin sa ospital. Sa kabilang side ng kwarto, si Samson ay nakahiga. Hawak ang cellphone at naka-headphones pa. Han? Tawag ni Janela. Pwede mo ba akong abutan ng storage box na nasa taas ng cabinet? Hindi tumingin si Samson. Sandali lang. Naghintay si Janela ng ilang segundo pero wala itong ginawa. Pinikit niya ang mata sandali, huminga ng malalim at siya na mismo ang umakyat sa maliit na stool para kunin ang box. Kahit ramdam niya ang kirot sa bandang balakang. Nang makababa na siya, saka palang nagtanong si Samson. Oh, nakuha mo na? Oo, mahinang sagot ni Janela at ayaw nang magkomento. Pagkatapos ng ilang oras na pagligpit, napaupo na rin si Janela sa gilid ng kama. Pawis na pawis siya na parang nagmarathon. Inilapag niya ang neatly folded na mga lampin at tuwalya, saka huminga ng malalim. Samson, tawag niya ulit ng mas mahinahon. Pwede bang tulungan mo ako kahit kaunti? Kahit itong mga damit ni baby, paki-fold tapos ilagay mo sa baby bag. Ikaw nang bahala doon para pag alis natin kapag Labor Day ko na, ready na ang lahat. Saka mas magandang ikaw ang mag-ayos para alam mo kung saan kukunin kapag hiningi na ng nurse sa'yo. Saglit na tumingin sa kanya si Samson bago ibinalik ang tingin sa cellphone. Oo. Ako nang bahala dyan. Madali lang naman yan. May bahagyang saya na sumilay sa dibdib ni Janela. Kinabukasan, pasado 3:00 ng hapon, muling abala si Janela sa pag-aayos. Nangingirot ang mga paa niya at lumalaki ang pressure sa ibaba ng tiyan. Pero kailangan niyang matapos ang mga naiwan pa para kapag nasa bahay na ang baby, nakaayos na ang lahat ng mga gamit nito. Habang inaayos niya ang crib sheets, may halong pananabik at lungkot ang kumikiliti sa puso niya. Pinagmasdan niya ang maliit na unan, ang soft toys na nakahanay sa gilid. Baby Sian, bulong niya habang pinapahiran ang lukot sa bedsheet. Malapit ka na. Sana maging okay kami ng daddy mo. Nakakainis kasi minsan. Hinawakan niya ang tiyan, marahang hinimas na para bang kinakausap ang bata. Sana maging okay ang lahat paglabas ng anak niya. Gusto niya itong bigyan ng maayos at masayang pamilya. Isang gabi, pumunta na sila sa ospital. Malapit na talaga ang due date ni Janela. Kabadong-kabado na siya, lalo na at first time niyang manganganak. Kasama niya si Samson habang ina-admit siya. Mukhang pagod din ito pero pilit na nagpapakatatag. Han, dito ka muna. Ako mag-aayos sa front desk. Sabi ni Samson sabay akbay sandali bago iniwan ang maliit na bag nila sa tabi ng upuan. Umupo si Janela sa wheelchair na ibinigay ng nurse at huminga ng malalim. Ang tiyan niya mabigat na para sa kanya. Ramdam na ramdam niya ang pressure sa ilalim na parang oras-oras nang gustong bumaba ng bata. Pagbalik ni Samson makalipas ang ilang minuto, may dala na itong admission papers at ilang forms na pinasagutan dito. Okay na raw, kinuha kita ng private room. Habang tinutulak siya papunta sa kwarto, ilang beses siyang napahinga ng malalim. Mahaba ang gabing yon. Ang mga nurse ay pabalik-balik, tinitingnan ang BP niya. Kinukuha ang fetal heartbeat, tinatanong kung masakit, kung madalas ang contractions. Han, sabi ni Samson habang nakaupo sa sofa bed. Kakain na ako . May gusto ka? Umiling naman siya. Uhaw lang. Wala silang masyadong imikan. Siguro dahil pareho silang kinakabahan. O siguro dahil sa mahabang buwan ng pagod sa relasyon nila. Hindi na sila tulad ng dati. Hindi na gaanong magaan, hindi na gaanong masaya. Bandang 2:00 ng umaga, nakatulog si Samson. Si Janela hindi naman dalawi ng antok. Hinimas niya ang tiyan niya at bumulong sa baby.
Anak, wag muna ngayon ha. Please, bukas na lang. Pagod na si Mama. Pero hindi pala siya pakikinggan ng tadhana. Pagdating ng umaga, mas tiningnan pa ng paulit-ulit ang vitals niya. Naghihintay na lang silang lahat. Halos 24 hours na sila sa ospital nang biglang may kakaibang kirot na dumampi kay Janela. Mas matalim, mas mabigat, at mas parang humihila sa loob. Samson, bulong niya habang nakapikit. Mas masakit na. Nagising si Samson at tumakbo sa gilid niya. Okay ka lang? Gusto mo tawagin kong nurse? Samson, parang lalabas na. Parang lalabas na siya. Dumating na naman ang mga nurse. Tinulungan ni Samson si Janela na tumayo. Pero habang hawak niya ang tiyan, biglang pumutok na ang kanyang panubigan. Sir, towel po, sigaw ng nurse. Biglang nataranta si Samson at mas kinuha na lang ang towel na nasakit na binigay ng ospital kesa sa dala nila. Sandali. Samantalang si Janela halos umiyak na sa sakit at takot. Nasaan na ba yung mga gamit ni Baby? Yung bag ko, kailangan nila yung paglabas niya. Tumango ang nurse. Sir, kailangan natin ng mga gamit ni Baby. Nasaan na po? Napalunok si Samson at tiningnan ang aparador kung nasaan ang mga gamit. Doon niya napagtanto na wala roon ang baby bag. Kasalanan niya rin naman na hindi niya na-check. Pero alam niyang mas kasalanan ni Samson dahil ito dapat ang nag-asikaso ng mga yon. Doon sumabog ang boses ni Janela. Ano? Samson, hindi mo dinalang baby bag mo? Umurong si Samson sa sigaw niyang yon. Akala ko nadala ko. Mga gamit lang pala natin ang nadala ko. Napapikit siya sa inis at sakit. Hindi yan pwedeng rason sa akin, Samson. Nandito tayo sa ospital dahil manganganak ako. Tapos makakalimutan mo ang pinakamahalagang gamit na dapat ay dala natin? Anong gagamitin ni Baby Sian paglabas niya? Samson, ilang beses ko nang sinabi sa'yo. Ilang beses. Ilang buwan kong hinanda yun. Ma'am, hinahon po kayo. Saad ng nurse. Kinuha niyang cellphone at tinawagan si Deborah. Alam niyang papunta ito sa ospital. Ipapadaan na lang niya ang mga gamit ng baby. Mabuti na lang at nag-iiwan siya ng susi sa ilalim ng paso. Babalikan ko, saglit lang. Saad ni Samson. Huwag na. Asik niya rito. Si Deborah nang pakukunin ko. Pinasakay na siya ng mga nurse sa wheelchair. Nakakahiyang nag-away pa sila sa ospital, pero pikon na talaga siya kay Samson. Nasagad na nito ang kanyang pasensya. Parang yon ang pinakamatindi nilang away. Umalis ka? Wala kang silbi sa oras na to? Mahiya ka naman sa anak mo? Tinulak niya ang kamay ni Samson palayo na sinusubukan siyang hawakan. Nang ihatid siya sa loob ng delivery room, nagmamakaawa pa rin si Samson. Hindi na lang niya pinansin. Mas kailangan niyang mag-focus sa panganganak kaysa sa walang hiya niyang partner. Puro sigaw, puro iyak, puro utos na huminga. Kumalma at mag-ire ang mga nangyari sa loob ng delivery room. Tinitiis niya ang sakit pero hirap na talaga siya. Ma'am, push na po ulit. Ginawa naman ni Janela hanggang isang malakas na iyak ang pumuno sa kwarto. Lumabas si Baby Sian na malusog, umiiyak at buhay na buhay. Nilapag ng nurse ang sanggol sa dibdib ni Janela. Umiiyak ito ng malakas. Baby ko, baby. Pero ni isang beses, hindi niya hinanap si Samson. Hindi niya kayang hanapin. Nandun pa rin ang inis niya sa buwisit na ama ng kanyang anak. Pagkapanganak, sobrang pagod si Janela. Halos hindi makagalaw, parang mahina ang bawat kalamnan. Pero ang isip niya klarong-klaro sa mga kakulangan ni Samson. Pagbalik niya sa room, nakita niya si Deborah na nakangiti, kaya bahagya siyang napangiti. Nang makitang naroon si Samson sa sulok at nakatayo, tumalim ang kanyang tingin. Napalunok si Samson. Sorry. Hindi siya tumingin, hindi rin siya sumagot. Nawawalan siya ng gana kay Samson. Kinabukasan, habang pinipirmahan ang discharge papers, lumapit si Samson sa kanya. Honey, sorry na. Pahawak sa anak natin.
Samson, pagod na ako. Bakit? Ikaw bang umire? Ikaw ang nagdala ng 9 months? Naiinis niyang tanong dito. Uuwi ako sa mama ko. Doon ako titira. Ako at ang anak ko. Kasi pag uwi, alam kong hindi mo naman kami aalagaan ng maayos. Ilang beses ako nagtimpi sa'yo at nagpasensya. Pero kung araw-araw ka na lang, mabuti pang maghiwalay na lang tayo. Halos ako nang pinapakilos mo sa lahat. Payag ako maging housewife, pero hindi ko sinabing alilain mo ko. Inaasahan kong tumulong ka para sa baby kasi daddy ka. Pero lagi ka nalang ganyan. Kung walang pukpok, walang baon. Kung mahal mo kaming mag-ina mo, dapat marunong kang magkusa at mag-effort. Nakakainis ka na. Hindi kita inaaway. Palagi ako sumusunod sa mga bagay na gusto mo dahil ayoko ng away. Pero hindi ibig sabihin na habang buhay ako magpapasensya sa ugali mo. Janela, nagsusumamong sabi nito. Huwag mo kong pigilan. Putol niya rito at hinubad ang singsing na ibinigay nito. Hindi mo man lang nadalang gamit ng anak natin sa pinakamahalagang araw. Sa'yo na yung singsing mo? Ayoko magpakasal sa lalaking pabaya at parang laging wala. Kay Deborah na siya nagpahatid. Inaasahan naman siya ng nanay niya sa bahay. Alam ni Janela na padalos-dalos siya. Pero masyado na siyang pagod at stress dahil kay Samson. Gusto niyang magpalamig at kapag sinuyo siya, bahala na. Kapag hindi siya sinuyo, hindi niya na talaga babalikan. Mas lalo lang nitong pinatunayang tama ang desisyon niya na iwan ito. Pagdating nila sa bahay ng mama niya, parang biglang gumaan ang dibdib ni Janela kahit papaano. Bit-bit ni Deborah ang malaking baby bag at si Janela naman dahan-dahang lumakad papasok. Hawak ang munting anak na mahimbing nang natutulog. Ma? Mahina niyang tawag. Mabilis na lumabas ang mama niya mula sa kusina. Anak, nandito na kayo. Diyos ko, nagulat ako sa tawag mo. Kayong dalawa talaga. Eto pa kayo nag-away kung kailan ay may baby na kayo. Hindi na nakasagot si Janela. Napaluhan na lang siya nang niyakap siya ng kanyang ina. Ma, napapagod na ako. Nakakainis si Samson, mama. Walang isang salita. Pinakalma siya nito. Maya-maya ay pinaupo siya nito sa sofa at kinuha ang sanggol. Ay, ang cute-cute naman ng apo ko. Halika na, ipapahinga mo ang likod mo. Tingnan mo, nangingitim ng ilalim ng mata mo. Tinulungan siya ni Deborah na umupo ng maayos at mag-ayos ng gamit. Maya-maya ay umalis na rin ang kaibigan niya. Nahihiya na naman siya at sobrang laking abala na sa kanyang kaibigan. Tumingin si Janela sa kanyang ina. Ma, dito muna kami ha. Hindi ko kaya sa bahay namin ni Samson ngayon. Tumango naman ang mama niya na walang pag-aalinlangan. Anak, bahay mo rin ito. Kahit kailan ay pwede kang umuwi. Hindi ko na kailangan malaman ang buong kwento mo ngayon. Magpahinga ka muna at mamaya na tayo mag-usap. Pagkatapos ng ilang oras, nasa kwarto na si Janela. Nakahiga at nagpapa-breastfeed. Ngayong nasa tabi niya ang kanyang mama, nakaupo at minamasahe ang binti niya. Anak, sabi ng nanay ni Janela, naiintindihan ko ang galit mo. Naiintindihan ko rin ang takot mo. Pero anak, parang buhay mag-asawa yang sa inyo ni Samson. Hindi araw-araw ay okay at hindi araw-araw ay tama ang lalaki. Hindi rin araw-araw ay dapat ikaw ang matatag. Ma, hindi ko siya kayang kausapin. Saad ni Janela. Hindi siya nakikinig. Hindi siya naghanda. Hindi niya ako sinamahan sa check-up. Hindi niya ako sinamahan mamili. Hindi niya dinala ang mga gamit ng baby sa mismong araw ng manganganak ako. Ma, paano ko pa siya aasahan? Pakakasalan niya ako pero nakakasigurado ba ako na magiging maayos ang pagsasama namin, ang pamilya namin? Huminga ng malalim ang mama niya. Anak, hindi ko naman pinapangunahan ang nararamdaman mo. Pero gusto ko lang tandaan mo, ama pa rin siya ng anak mo. Nag-sorry na naman po siya, ma. Pero ang dali para sa kanya magsabi ng sorry. Ang hirap para sa akin maniwala kasi bumabalik naman siya sa dati. Hindi kita pinipilit bumalik sa kanya, sagot ng mama niya. Pero anak, huwag ka rin magdesisyon ng galit ka pa. Matulog ka muna. Magpahinga. Bukas mag-isip ka. Tahimik lang si Janela. Alam niyang tama naman ang kanyang ina.
Pero hindi ibig sabihin na madali. Mahal niya pa naman si Samson pero nandoon pa rin ang kanyang inis. Bago pa man siya makapagsalita ulit, biglang may narinig silang mahinahong katok mula sa labas. "Sino naman yon? Hating gabi na." Tumayo ang kanyang ina. Pero si Janela, kahit hindi tumayo, alam niya kung sino. Si Samson yan, mangungulit yan. Hindi nga siya nagkamali. Sumilip siya at nakita ang kaaway niyang ama ng kanyang anak. Si Samson nga ang nambubulabog, magulang buhok, namumugto ang mga mata, at may bitbit na maliit na bag at mukhang ilang oras nang hindi kumakain. "Magandang gabi po, Mama." Mahina nitong bati. "Pwede ko po bang makausap si Janela?" Huminga ng malalim ang kanyang ina. "Samson, umuwi ka na. Kapapanganak lang ng anak ko. Kailangan niya ng pahinga, hindi stress. Mag-usap na lang kayo kapag kalmado na si Janela." Nagmakaawa naman si Samson. "Mama, please. Hindi ako uuwi hanggat hindi ko siya nakikita. Hindi ko rin kayang matulog sa bahay nang wala sila. Maghihintay pa ako dito. Kahit buong gabi, kahit umaga pa kayo bumangon hindi ako aalis." At ginawa nga talaga ni Samson. Umupo ito sa labas, literal na naghintay doon. Walang unan, walang kumot, at doon na nakatulog. Kaya kinaumagahan, wala na siyang nagawa. Kailangan niya itong harapin. Gulat na gulat pa nga nang magising at harapin niya. "Talagang dyan ka natulog? Hindi ka na nahiya sa mama ko?" Seryoso niyang sabi rito at binato ang baby bag sa katawan nito. "Umuwi na tayo. Nakakahiya kay mama. Abala pa tayo. Bilisan mo. Hawak ko pa si Sian." Kahit ngarag pa sa pagkakagising, agad na tumayo si Samson. Nang makasakay sa sasakyan, tahimik lang silang pareho. Nang magpa-breastfeed na siya kay Sian, tinaas niya ang kanyang damit. Napatingin naman si Samson at napakagatlabi. Binato niya ito ng box ng tissue. Aray ko naman han." Reklamo ni Samson. Umismid si Janela. "Pakagat-kagatlabi ka pa dyan? Hiwalay na tayo?" Ngumuso naman ito. "Seryoso ka ba doon? Sorry na. Please, alam ko marami naman talaga akong pagkukulang. Sorry talaga. Huwag ka namang umurong sa kasal. Nang ibinalik mo sa akin ng singsing, parang saka ko lang na-realize ang lahat. Para akong nahimasmasan sa mga ginagawa ko. Oo, ganito ako pero mahal na mahal kita. Hindi ko kayang mawala ka sa buhay ko." Napairap si Janela. Nagpatuloy si Samson. "Mali ako. Hindi ko pinagtanggol ang sarili ko. Dapat mas inisip ko yung mga kailangan mo. Dapat alam ko ang dadalhin. Dapat pinakinggan kita ng una pa lang." Hindi kumibo si Janela. Hinayaan niyang magsalita ang binata. "I know wala akong kwenta nung araw na yon." Tuloy ni Samson. "Nakita ko ang panic mo, narinig ko ang sigaw mo, nasaktan ako pero deserve ko. At doon ako nahimasmasan sa mga naging pagkukulang ko. Na bago ka pa nabuntis, marami na pala akong nagagawang mali." Napapikit si Janela. Nasaktan siyang maalala ang biglang pagsigaw niya sa ospital. Hindi niya ugali pero hindi niya rin talaga mapigilan. Unti-unting tumingin si Samson sa kanya at itinigil na talaga sa gilid ang sasakyan. "Janela, hindi ko alam paano maging tatay. Hindi ko rin alam paano maging asawa. Hindi ko man lang iniisip na magiging ganito kabigat. Pero bawat araw na dumadaan, nare-realize ko na natatakot ako kasi mahal kita. Natatakot na akong hindi ako maging enough para sa'yo, para sa baby. Kaya minsan umiiwas ako sa mga moments na dapat nandyan ako. Hindi ko sinasadya. Hindi ko alam ang tama pero gusto kong matuto. Gusto kong magbago." Sandali siyang natahimik. Kahit ayaw niyang aminin, ramdam niya naman ang sinseridad nito. Hindi niya rin naman kasi talaga matitiis si Samson. Mahal niya ito, kaya bibigyan niya ulit ng pagkakataon. Simula ng araw na yon, nakita niya ang mga pagbabago ni Samson. Nagka-compromise na ito at mas naging maayos na sila sa isa't isa. Mas natuto na silang unawain ang nararamdaman ng bawat isa. Kaya kahit may pangamba, nagpakasal pa rin sila. At sa mga lumipas na taon, iyon ang mas naging pundasyon nila. Nag-aaway sila pero kumakapit pa rin dahil sa pagmamahal. "Daddy, ang sweet mo pa rin kay mommy, no? Kahit matatanda na kayo?" Saad ng pangalawa nilang anak na si Cyrene. "Pinaghihimay mo pa po ng manok." Mahinang tumawa si Samson.
Hindi kami palaging ganito anak, nag-aaway din kami. Hindi lang namin pinapakita sa inyo. Nasasaktan namin ang isa't isa pero para makaabot hanggang dito, ilang beses namin pinili ang isa't isa kahit masakit, kahit may pagkukulang at kahit parang wala ng pag-asa. Namungay ang mga mata ni Janela. Nasisiyahan siya kapag nagsasalita ng ganoon si Samson. Hindi naman magandang love story nilang dalawa. Love story na hindi kaiinggitan ng iba. Pero naging espesyal na lang ang bawat paglipas ng panahon dahil mas pinili nilang manatili at ipaglaban ang pag-ibig na mayroon sila. Ang kwento ni Janela at Samson ay paalala na ang buhay ay puno ng kaguluhan, pagod, pagkakamali at tampuhan. Pero kahit ganon, laging may puwang para sa pagbabago at pag-unawa. Minsan, kailangan nating masaktan para makita kung gaano kahalaga ang isa't isa. At minsan, kailangan nating huminto para ma-realize kung gaano na pala tayo napapagod. At sa huli, ang pag-ibig ay hindi tungkol sa kung sino ang tama, kundi kung paano kayo magiging tama para sa taong minamahal natin. Muli, ako po si Skylar Guro at sana ay may bago na naman kayong natutunan sa kwento natin ngayon. Maraming salamat po.